Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ito po muli tayo mga kababayan at tayo'y magbibigay ng ating opinion at reaction sa mga maiinit na issues at mga nagbabagang balita sa ating bansa. No, isa nga po diyan ang walang humpay na pagtuligsa sa inyong magaling na Vice President na si Sara Tamilmil, Tambaluslos Duterte. Siya na po yung Tambaluslos. Nag-bounce back po yung sinabi niya nung unang-unang nag-tantrum siya, nung tinanggalan ng Senior Deputy Speakership yung kanyang among si Aling Maliit Gloria Macapagal Arroyo. Okay, so meron po dito gustong gawin ang mga mambabatas natin, lalo na ang mga nasa House of Representatives, at ganun din po dumipensa ang Department of Budget and Management Secretary. At eto rin, may isasama tayo dito na yun din pong mga mambabatas, ay nagsalita tungkol sa sinabi na naman ng inyong talakitok na si Harry Roque. Kasi po mga kababayan, talagang nagmamadali na, feel na nila yung pressure na there is like a big storm looming, hovering on their heads, na kung saan anytime babagsak yun sa kanila. Kaya ang gusto nila, gumamit sila ng paraan para mawala yung unos na yan sa kanila, at sa pamamagitan nga po ng patuloy na sinasabing bangag ang Pangulo. Meron kasi po dyan, yung ito na naman, yung professional liar jukebox queen, meron na naman po siyang binigay na naratiba. Nag-e-explain pa sila. Pero isi-separate natin yung content na yan. Kasi mahaba-haba mga kababayan. Yung patuloy nilang pagsisinungaling at ipinipilit na isiksik sa kaisipan at ng mga Pilipino at paniwalain na ang ating Pangulo ay isang adik sa ipinagbabawal na gamot. Talagang wala nang ibang choice. Alangan palang ipategi nila ang presidente. Halatang-halatang sila naman yun. 'Di ba? Sila ang may mga interes. Sila ang mga may ganid sa kapangyarihan. Kaya totoo po yung sabi ni Ninang Lisa, give a man power and money. Tignan mo kung anong magagawa niyan. Tama, mali. Di ba, Elora? Natatandaan nyo yon? Kaya tayong mga naniniwala at sumusuporta sa admin na ito, we have to extend our brain. And if we believe na gawa-gawa lamang ito, at puro kasinungalingan lang ng mga Duterte camp at ni Kibuloy, kailangan boldjackin natin, soplakin natin sila, Kasi nakakasawa po. Kasi kitang-kita nyo naman ang ulterior motive nila, na they want the power and the money. Kasi lalong-lalo na yung talakitok, ang laki ng nilustay niya, di ba? Kailangan makabawi. At the same time, kasama na po siya sa iniimbestigahan ng PAOK. Nilagay na nga siya sa Immigration Lookout Bulletin ng Bureau of Immigration. Okay, ganun din si Kiboloy, takot na takot, Dahil kung sakaling siya ay mahuhuli, hindi po siya makakalabas dahil non-bailable yung isang kaso. Yun namang mga Duterte, inuusig sa kanilang extrajudicial killing. Kasama na si Bato sa ICC, kasama si Bongbong, daming plunder case na ipinail ni former Senator Trillanes. So yan po yun, pero ang pag-uusapan natin ay ito pong, lalong mag-iinit dito ang mga DD shit. Kasi po, mukhang mapapayagan na magkaroon ng hearing dito po sa confidential funds ng si Super Takas, na inyong Vice Presidente diyan po sa House of Representatives. Okay, tapos
Yung po nga po, yung DBM chief dumipensa sa akusasyon ng super takas ninyong BP, no? At eto nga, yung mga young guns, may sinabi po, no? Talagang nilalabanan po nila ang mga pinagsasabi nitong si Roque. Kasi talagang si Roque, wala na. Disgruntled talaga. Pero bago po tayo magpatuloy, mga kababayan, babati muna sa inyo ang mga kasamahan natin dito. Ito po, si Dilawan. Ito naman po, si Fiona. Ang haba ng iyak nito, no, Ilora, no? Iyakin talaga si Fiona, no? Yan po, yung mga kasama natin. Di ba, Kai? At ganun din po, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos. Sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. At ganun din po yung mga nakakasama nating regular na palaging nanonood ng ating video premiere at ng ating live stream, no? Shout out po lahat sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. Alam nyo naman kung sino po kayo. At ganun din po sa mga anti-government, sa mga DD-shit na pumapasok sa ating live stream or nagko-komento sa ating video. Maraming salamat kasi at least binibigyan nyo po ng view, na nakikita nyo po ang ating videos. No, sana mamulat kayo. Kung hindi man, mga FU kayo. Welcome naman kayo. Sige, magbigay lang kayo ng inyong opinion, pero base sa topic. Pero kung wala naman, FU talaga kayo. 'Di ba? Mga TNT. Tanga na tanga kayo. Okay, pero ito po, unahin natin itong article sa Manila Bulletin. Napakagandang balita, lalong-lalo na sa ating mga Olympians. Kasi 'di ba, naalala nyo, achievement unlock po tayo, at least nakilala po ang Pilipinas na hindi na laging nabobokya pagdating sa Olympics, no? Sa mga Asian Games may mga gold tayo, silver and bronze, pero ito pong Olympics na ginaganap every 4 years during summer time, no? Napaka-prestigious po niyan, no? 'Di ba ang unang-una nating gold si Hidilyn? Dapat si Onyok Onyok Velasco, naalala ko yan sa Pilipinas ako 1988 ba yun? Oh, hindi 1988 1992 Olympic Games ba yun, no? Na dapat gold na siya, kaso pumupuntos siya, ang binibigay na puntos doon sa kalaban. Rig po yun rig. Dapat gold na si Onyok O, ngayon, after how many years, salamat kay Hidilyn. At eto nga po, si Carlos Yulo, double gold. O, sabi natin, ako, yaman ni Carlos Yulo, siyempre, milyonaryo yan. Base na rin sa RA 10699, no? Na magbibigay ng incentive sa makakauwi ng medalya. Tapos si Nesty Pitesio, bronze, saka si Ira Villegas, bronze. So, yun ang may mga pera. Pero, nakakabigla po. Nakakabigla. No? Ano ang sabi ng Pangulo? Kung napanood nyo yan sa RTBM, no, matutuwa kayo. Pero dito na lang po sa Manila Bulletin, sabi diyan, no, Filipino Olympians get 2 million pesos each from the government. Uy, ibibigay po ng Office of the President. Ibig sabihin, lahat po silang Olympians, whether they get a gold or not, whether they bring home a medal or not, no, kukuha po sila ng 2 million. Diba? It is big incentives, at ganun din yung para mapunan yung kanilang mga pangginastos sa training. Ganyan ang pag-alaga sa mga athlete, no? At ang sabi nga ng Pangulo noon, 'di ba, nung na-interview siya, ano po ba ang maaari niyong maibigay? Sabi ng Pangulo, hindi lang siguro ganon. Tatanungin ko si Carlos Yulo kung ano pa yung pwede nating ma-improve sa larangan ng sports sa ating mga atletang Pinoy. Ano ang kinakailangan? Ano ang dapat gawin? Ano ang dapat baguhin? Sa aking suhesyon, Mr. President, alam ko meron tayong Olympic Village dyan sa Clark Pagandahin nyo po yan. Ayusin ninyo. Train the young kids, no, kung gusto nilang yan ang maging karir nila. Pondohan ninyo. Kasi dito merong mga ganun Yan ang kinakarir nila
Di po ba? Malaking pagod yan, malaking gastos yan, mostly financial. Kung wala kang sponsorship, talo ka, magi-give up ka. Kasi meron ka rin namang everyday needs di ba? Oh. Tapos, kinakailangan, yung politics, alisin ninyo. Tingnan nyo yung nangyari sa iba nating mga atleta. O si Obiena, muntik nang mag-give up. Lalo na yung mga fencer, di ba? O, yung sa fencing, merong ganun yung babae tinanggal dahil na-injured daw siya. Hindi naman lang sinuportahan. O. Yung politics, pag nag-play na dyan, wala. Kung may budget, hindi ibibigay ng tama. Sa training, hindi ibibigay ng tama. Kaya yung mga athlete natin, they give up. Minsan, yung mga may nag-change ng citizenship. Doon nakaka-gold. Iba ni-represent ang bansa. Tapos aariin nyo, Filipino-American, Filipino-Cambodian, Filipino-Chinese, o whatever. Hindi naman ni-represent ang bansa. O di ba? Ngayon dapat ang makita ng Pangulo. Kaso pag ang laki ng budget, yung mga diyan, mga ganid, no? Ayan, tignan nyo. Di ba? Ang sarap-sarap ng feeling. Maski na hindi natin kilala si Carlos Yulo, pero nirepresenta niya ang bansa, proud na tayo. Di ba? Kasi dinala niya ang bandila ng bansa. Ang pagka-Pilipino, pati si Nesty saka si Villegas at lahat po sila. At ito pong napakaganda dyan, no? Suportado po. Nakita nyo yung mga video, nandun si Ninang Lisa sa kanilang dalawang anak, si Simon saka si Bini. Nagsasayaw pa nga si Ninang Lisa saka si Bini. Yung dalawang ito makulit eh. Ito na lang, basahin na lang natin dito, no? Siguro na punta na lang kayo sa dun sa Presidential Communications official Facebook page, ha? Okay? At meron din po yan sa mga sa RTBM, no? Okay? Ito po sabi, 2 million for every Olympian. Aside from the warm cheers from the airport and from the Marcoses, the Olympians were also welcomed with a 2 million cash incentives and 500,000 or half million for their coaching staff. Ang mayaman dito, yung coach ni Carlos Yulo, yung matangkad na lalaki, yung lagi niyang kasama, di ba? In his speech at the dinner reception for the Olympians, President Marcos shared that he had been contemplating on what other help the government can give to the Olympians, knowing the sacrifices they made throughout their Olympic journey. So, lahat naman ng atleta natin, bigyan na natin basta nag-Olympian, bigyan na natin ng tigi 1 milyon. So, let us give every Olympian 1 million each, Marcos announced. So, ayan. The 1 million cash incentives from the Philippine Amusement and Gaming Corporation will be matched by the Office of the President, he said, bringing the cash incentive for every Olympians to 2 million. 1 million sa PAGCOR, 1 million sa office, tax-free. Wala nang magnanakaw niyan, ha? Tax-free. Ayan. Yan din ang gusto ng mga mambadatas. Tax-free. Tax-free yun, ha? BIR, tax-free. Ilan lang naman yung mga Olympians natin, no? Grabe naman kayo. Imamatch pa ng OP yung ibibigay mo para at least may 2 million tayo. Bukod pa ron, dahil sa ating pangingilala sa lahat ng tumulong, the coaching staff bibigyan din ng kalahating milyon. Ay. The President, however, apologized to the Olympians, saying that the cash incentive will never match all the sacrifices, correct, the national athletes had done. But he promised them that his administration will do more, correct. O yan, pag sinabi ng Pangulong Marcos, gagawin nila yan. Hihingi ako ng paumanhin ninyo dahil maliit lang at alam ko na yung 1 milyong piso halimbawa ay kumpara mo sa iyong sakripisyo. Ikumpara ninyo sa inyong pinagdaanan. Ikumpara ninyo, napakaliit lang. Pero ngayon lang ito yung gagawin natin. Ayan. Okay? Tingnan mo nga naman. So, napakaganda nito, no? Among the 17 Olympians times 2 o 34 million lang. Lit lang na budget yan. Tapos yung coaches, sabi nyo na 100 million. Okay na yon. Who were given palace exception includes hurdle si Lauren Hoffman and Jan Cabang Tolentino, boxers Carlos Paalam, si Marcial, si Bakyadan, weightlifters Senesa, Ando, and Vanessa Sarno, rower Johnny Delgado. Nakita ko to, yung rower si Delgado. Nakulela.
Fencer Samantha Katantan, Judo Kiyomi Watanabe, swimmers Kyla Sanchez and Jarrod Hatch. I think nakita ko rin sa picture si Obiena, yung pole vaulter no? Pang-apat siya, hindi niya na ano yung isa, sayang. Masakit daw po kasi ang likod niya. Okay lang yan, meron pa rin tayo sa mga SEA Games, no? Ito po, sabi dito, if you need more cash, we will find some more. In an ambitious interview before the welcome ceremony started, Marcos said he intends to talk with the Olympians, their coaches, and even their parents to learn about the challenges Filipino athletes. So, ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Imbis na maglabas kami ng cash, well, if you need more cash, we will find some more. But I think, more importantly, I want to be part of the development of sports in the Philippines. Iwanan na tayo. Correct! Tama po yan. Sige, palakasin nyo po. Malay nyo sa Los Angeles. Hindi lang 2 gold ang maiuwi, no? At least itong si Carlos Yulo, napatunayan niya na kaya niyang makagold sa Olympic. Ay, ang confidence niyan, ang sobrang taas, barring injury lang, no? Ayun lang ang kalaban ng atleta, injury, no? So, hopefully sa 2028, so hopefully makapanood ako nun, di ba, Elora? Yan po sa LA. Kaso I hate LA traffic, mga kababayan. Nanggaling na ako dyan, ayaw ako dyan. Ang takbo mo 5 miles an hour, tapos traffic, ang gugulo pa ng driver dyan. Walang pakundangan, muntik na nga ako mabunggo dyan. Walang yung dalagitan na yung bilis-bilis sa residential, tumatakbo ng 50. Nak ng siopa. No? Visit na visit siguro yung sa traffic. Eto po, no? Punta na tayo dito. Yung main topic natin na kung saan itong si Tamil Mil, akala niya lusot na siya after na mag-quit siya ng DepEd. Kaso matagal na tong inuurat, lalong-lalo na ng Makabayan Black, na kung saan kinakailangan nilang, gusto nilang makita yung audited na budget niya sa DepEd doon sa COA, particularly the years 2022 and 2023. Kaso ayaw ibigay ng COA kasi sabi nila, confidential funds yan. Di ba? Kumbaga, hindi nga yata na-audit yun Sabi nila basta bato na lang ng bato ng pera, gastos na lang ng gastos. Di ba? Saka sabi rin ng COA, wala namang subpoena. Kaya hindi kami pwedeng magbigay. Hanggat walang subpoena, hindi kami maglalabas. O ngayon, sabi sa ABS-CBN headline, lawmakers want to see how OBP, 2 department pala to, DepEd use confidential funds. Yari ka na. Yari, walang lusot. Kasi nga, sa pagiging outspoken ng inyong magaling na Vice President, si Tamil Mil, ayan, kung ano-ano ang pinagsasabi niya sa mga open letter niya, ayun. Kaya nga, mas maganda pa sigurong ganun na lang siya no? No comment, please. If you don't get it the first time, you don't deserve my explanation. Di ba? Ngayon, you need to explain. A number of lawmakers want to know how the OP and the DepEd used its confidential funds in the year 2022 and 2023. During the budget briefing on the Commission on Audit, ayan, kasi nga po, ito nakita ko to, hindi ko lang tinapos nagpresenta ng budget ang COA. Ginisa sila. Nandoon yung mga Makabayan Black sa pamumuno ni Castro. Sabi ni Castro dito, move for the Committee on Appropriations to issue a subpoena. Committee on Appropriations na. To issue a subpoena duces tecum. Anong ibig sabihin naman yan? Napakahirap naman yan. Ano ba yung... Basta, i-research nyo na lang yan. Diba? Subpoena. No? Nang hihingi ng subpoena si Castro sa Committee on Appropriations to the COA to submit any audit observation memorandum. Audit observation memorandum that were issued on the use of confidential funds by the OBP in 2022 and 2023 and the DepEd in 2023 when the Vice President was also its secretary.
AOM o yung Audit Observation Memorandum is defined by COA as, quote, a written notification to the agency head and concerned officers informing of deficiencies noted in the audit of accounts, operations, or transactions and requiring comments thereto. Yan po yung pinapadala ng COA after they audited certain dun sa budget mo, no? Paano mo ginastos, ganito, ipapadala na niyang audit observation memorandum, meaning may kakulangan ka. You better submit any patunay na ito yun para to augment that deficiencies. O yan. Castro said she wanted to find out that the COA's audit observation on these funds and if any notices of disallowance were issued, citing a 2013 COA circular saying the agency can be compelled to submit reports or decisions given the issuance of subpoena. So sa subpoena lang gagalaw ito, no? O, nandiyan po ang sumuporta kay Castro doon sa motion niya, talagang inupuan po nila yung COA. Nandiyan si Representative Joel Chua, si Arlene Brosas, at si Manuel. O sila po, no? Nueva Ecija Representative Joseph Biolago said that Castro's motion can be acted upon in the proper time. Since kasi daw po, yun daw pong ginagawa nilang briefing ay sa budget. O. Ngayon, umentra po dyan si Representative Stella Kimbo. Ha? Anong sabi po dito ni Stella Kimbo? Kasi siya ang nasa Committee on Appropriation. No? Vice Chair siya dyan. Ang chairman niyan si Representative Elizaldico. Ha? Sabi po ni Representative Stella Kimbo, said Castro's motion can be taken up after all the briefings are done. O, ibig sabihin, kung tapos na po lahat, yung mga briefings, particularly sa budget nila, no, lahat ng departamento, isusunod yun. Kasi subpoena lang naman ang kailangang ilabas nila Stella Kimbo. Yung Committee on Appropriations ang maglalabas ng subpoena to the COA na ibigay yung AOM sa kanila, nung DepEd at OBP for that particular years na hinihingi nila. Di ba, naalala nyo, yung CIF ginastos ng 125 o gumastos ng 125 million in 11 days. Ha? Tapos sinundan pa ulit ng paggastos siya. Meron po ako nabasa, mamaya titingnan natin. Ha? As soon as all the briefings are done, then that motion can be entertained before the whole committee. Ay, pato yan. Dami niyan, mga kababayan. Exciting part ito. Kaya nga sabi ni One Rider Party List, no? Yung isa doon, yung Young Guns, sabi tungkol doon sa yung mga hearing ng Pogo, yung Quadcom, darating din po tayo sa exciting part. Panoorin nyo yung hearing nila, yung Young Guns Congress TV, yung magjowang congressman, si Migs Nograles sa kanyang BF. Saka yung makulit na representative ng Taguig, si Zamora ba yun? Ang kulit nung natutuwa ako dun, mga kababayan. Tignan nyo. Yung kahapon August 13. Nandiyan niya, ang kulit niya talagang, I like her attitude. She is so feisty, pero may guts. At may nilalaman yung sinasabi niya. Lalong-lalo na kay Harry Roque. Mamaya, aasarin natin si Harry Roque. O, Harry Roque, isa muna. Sabi niya, oo. Matatawa kayo pero may laman, ha? 4 po sila Yun, yung magjowa. Sabi niya nga doon sa dalawa, "Oy, kayong magjowa, tigil muna kayo." Yeah. Tawang-tawa ako talaga. Gusto kong kunin yung mga quote nila. Masasama natin yung yung may 51 billion ng ating content, okay? Lang yun, pahapyaw lang sa inyo, okay? Sabi ni Castro, 2022 pa natin ito hinihingi at medyo overdue na ito. Ayan. Sabi naman ng COA Chair, si Gamaliel Cordoba, said the agency will await the committee's actions on Castro's request for subpoena. O yan. Cordoba said the OBP and the DepEd had already submitted their audit reports and that the COA already have its audit action and findings but cannot divulge. Hindi niya pa daw po ito sabihing publicly given the nature of the funds. Kasi nga, confidential funds.
Anak ng The OBP, he added, also submitted its accomplishment report on the use of the funds to the Office of the President, the House Speaker, and Senate President, and that copies of the accomplishment report may be furnished to the members. Ang aming posisyon, sabi ni Cordova, is we will wait for the subpoena and then we will study the matter based on the subpoena that will be issued by the Honorable Committee on Appropriation. If this is not yet the proper time, since this is the budget hearing, may I therefore move na lang that the proper body to decide on my motion be constituted as soon as possible so that we can issue the subpoena. Ayun ang sabi ni Castro. Oh, mag-antay ka kasi, Castro. Ang sabi nga nila, patience is a virtue. Oh. Sabi pa din, good things happens to those who wait. Ayan. Okay? O, ngayon, dagdagan pa natin yan. Kasi nagsalita din po dyan si Brosas. O, dito po sa Manila Bulletin. House panel orders COA to submit OBP DepEd Confidential Funds Audit Report. So, kasi doon sa ABS-CBN, kulang po yung sinabi nila. No? Ito. Dito natin kukunin sa baba. Sabi dito, Brosas, during her interpellation, noted that COA's report must clarify how the OBP spent the controversial 125 million CIF in just 11 days. Quote, gusto po namin malaman talaga kung ano ang pinagkagastusan nito and I'm very sure, very curious ang lahat dito. Dito, hindi nila tinatanong yung yung paglipat ng pera. 'Di ba noon kine-question nila ano daw illegal daw po 'yun. Labag sa batas yung paglipat ng pera ng OP sa BP. Dito hindi na nila inaano 'yun eh. Ang gusto nilang malaman ay kung paano ginastos nitong Tamil Mill yung 125 million for just 11 days. Grabe, no? Nako. Kaya po, ang makakapagsabi sa amin nun, kayo po ang may resibo. Kayo ang may dokumento. Correct. Brosas even threatened that if lawmakers will not be able to see how the 125 million confidential funds were spent, she will move to defer the agency's budget in the ongoing... Ay, naku, nagbanta daw siya. Kung hindi daw po maipapakita ng COA kung paano na-spend yung 125 million, ay wala namang ganunan. I-deeper niya daw po. Hindi daw po sila, kumbaga, ipagpapaliban muna ang budget nyo. Wala kayong budget sa 2025. Ay, walang ganon. Walang takutan. Ikaw naman, Brosas, eh. No? Walang takutan. Walang takutin. Kayo nga, sumasahod. Wala rin naman kayong ginagawa, eh. Oh. Puro lang naman kayo pananakot, eh. Diba? Oh. Now, mga kababayan, okay na yun ha. So, antay-antay tayo. Kasi, sabi ni committee chair, vice chair na si Stella Kimbo, yung pong nire-request ng Makabayang Block na yan, pwede namang tignan after all the briefings. Tapusin muna lahat ng briefings kasi itong panahon na ito ay para sa budget hearing. After all of that, tapos na sila, nandun na sila sa joint, yung nag-joint na yung Congress na magtinginan, no? Busisiin maugulit, pwede na sigurong i-entertain yung request ng Makabayang Block. So, meron pang marami pang pagkakataon si Tamil Mill na mag-isip na naman ng kanyang open statement. Di ba? Oh, now, eto po. Itong mga Makabayang Block din na ibang miyembro, hindi po mga congressman ito, hindi po mambabatas, kundi yung mga civilian na. O, tulad ng Bayan Muna at itong yung former spokesperson ni Mama Lenlen ninyo. Di ba? Elora, ni Mama Lenlen mo. O, unahin muna natin si Bayan Muna, Colmenares. Kasi may sinabi po siya dyan sa confidential funds ni Tamil Mill. Dito po sa balita ng Politico, food aid is not intelligence work. Colmenares question Sara Duterte's confidential fund use. Ayan, patay tayo muna dito. Kine-question niya yung CIF ni Tamil Mill. Ito po ang sabi ni Colmenares.
According to information gathered by Bayan Muna, BP Duterte spent 125 million pesos of her CIF just for the period of March 6 to March 29, 2023, or in a span of 50 days. Worse, she again spent another 125 million from April 25 to June 30, 2023, or just over 2 months. O nasaan yung 11 days? Baka another 125 million ito ay Colmenares. Ayusin mo naman. During that period, she reported that she spent 22 million pesos. Usapan dito, million ha. Hindi po ito libo-libo lang, mga kababayan. Pera nyo po ito. For purchase of information and another 27 million for payment of reward without explaining this huge amount in just over 3 months since the two items could overlap and be given to the same person. Kanino binigay? Colmenares said Duterte also spent a total of 82 million for food aid, which is not allowed under the COA, DBM, DILG, GCD, DND, JC number. Ang dami naman ito. No? 2015-01 dated January 8, 2015. O, ayan. Food aid is not intelligence work and cannot be part of CIF expenses. Since this supposed food aid is not allowed for CIF spending, Congress must require the OBP to produce the receipt of this spending, as to this is no different from auditable government projects distributing aid. Ay, huling-huli. Nako, yari ka dito, Tamil Mil. You have a lot of explaining to do. Ano kayong gagawin niya? No comment? Or if you don't get it the first time, you don't need my explanation. She better choose. Quote, sabi ni Colmenares, she has not yet explained how she spent her confidential fund in 11 days in December 2022. Ay, iba pa pala to. And now was informed of another batch of spending in 2023. Alam mo na eh. Ha? Sanay siyang gumastos ng confidential fund since mayor pa siya. Ang laki ng confidential fund niya during her father's time, di ba? 6 years. O ilang taon siya naging mayor ng Davao. Paldong-paldo, kaya kayang-kaya niyang, kung, di ba sabi niya, kahit saan pa yang si Taylor Swift mag-concert, pupuntahan ko yan. Kasi ang dami kong kwarta. Magkano lang ba ang sahod ng mayor? Hindi naman siya nagpa-practice ng kanyang pagkaabugas siya. Pero ang dami niyang kwarta. Di ba? CIF must not be allowed because it diverts much needed funds from people's need. Additionally, CIF is really vulnerable to corruption at madali siyang kurakutin. Dapat sinabi mo na rin yan nung panahon pa ni Panot. Dapat tinanggal nyo na yan. Ha? Kaso mukhang nakinabang din yung mga alay niya. Di ba? Ganun din naman. Pare-pareho lang kayong mga mandarambong. Now, ito pa mga kababayan, madaliin na natin to. Ito namang si Gutierrez, si Barry Gutierrez, yung dating spokesperson ni Mama Lenlen ni Ilora. Ha? Sa Manila Bulletin, she's not it. Ano pala? Hindi siya it girl. Hindi siya sikat. Di ba pag sinabi kang, you're an it girl. Popular ka, famous ka, kasi maganda ka. Ha? Ano ka? Sociable ka. Di ba ganoon? Pag hindi ka it girl, pangit ka. Ha? Hindi ka boring ka, boring. She's not it. Gutierrez Islam's no credibility. BP Sara for anti-government remark. Ayan. Ayan nga naman. Tama nga naman si Barry Gutierrez. Di ba? Anong sabi dito ni, sa kanyang ex? Not surprising, she has zero credibility as a government critic after she went on vacation abroad during a calamity. Spent 125 million in 11 days, complained about having only 358 security personnel, and kept silent on West Philippine Sea and Pogo. Ayan. Itong sinabi ni Barry Gutierrez ay lalabas at lalabas ang mga issue na to pag siya ay tatakbo bilang presidente sa 2028. People will be reminded of this. No?
Ito yung mga ginawa niya eh. Issue ng West Philippine Sea, wala siyang masabi. Issue ng Pogo, wala siyang masabi. Ha? Nasaan ka nung calamity ng Karina? Nasaan ka nung binamba ang Mindanao State University? Nasaan ka nung sumabog ang Mount Canlaon? Nasaan ka nung kailangan ka? Ayun, nasa Germany po ako. Shake it up, shake it up. Di ba? Anong sabi ni Yellow? Oo, gaga. Tapos nakipag-meeting pa sa Maisog sa Germany na siyang destabilization group. Di ba? Kita mo yan? Tama. She's not it. We deserve better and she's not it, sabi ni Gutierrez. Di ba? Ngayon, ala namang pakialam daw dyan ang mga DDSHET kasi yung isang latest survey, siya pa rin ang front runner bilang isang presidential candidate. Ano ang sabi sa nabasa kong isang post? Ganun din naman si Binay noon. Si Binay, front runner din sa pagka-presidente noon. Ano nangyari? Ano naging resulta nung lumaban siya? Panglima sa. Tama, mali. Hanapin nyo. Hindi ko na po sasama dito. Kasi ang sasabihin lang ni Dilaw, mag-research kayo. Di ba? Ngayon, labasan na natin yung mga yon. Kasi talagang namang yung mga kakampi nito, ha? Bakit? May reklamo? Di ba? Nakapagsalita na. Talagang hindi siya titigilan yan. At huwag kayong pakakampante kayong mga Duterte minions na sureball na sa 2028, the next president. Pwede. Sa inyong panaginip. Hindi po yan naisulat na kaagad sa bato. Hindi tulad po yan yung Diyos ang nagsulat sa bato, may katotohanan. Hindi po. Tandaan nyo, Sara Duterte ka lang, hindi ka Diyos. Di ba? Back at her. Di ba? Sabi niya, tama ka naman, Tokis. Okay, punta naman tayo dito sa Philstar Global. Isa sa headline nila, sinagot po siya dun sa rant niya na yung GAA daw na in-examine niya. Nag-examine pala siya, nagbabasa pala siya. Kung nabasa niya ng tama, di wala siyang reklamo. Mukhang hindi naman siya nagsulat yun. Hindi naman siya ang nag-review ng GAA. May nag-review, sinabi lang sa kanya, ganito sabihin mo ha, para malayo ang issue sa'yo na hindi ka tumakas. Ano ang sabi dyan? DBM or yung Department of Budget Management Chief, si Secretary Pangandaman, disputes budget mishandling claims of Sara. Ayan. Ha? Sabi po dito, Budget Secretary Amena Pangandaman yesterday disputed Vice President Duterte's claim that the 2024 General Appropriation Act was mishandled, saying adjustments in budget proposals depend on Congress. Sabi po ni Secretary Pangandaman, we always respect the wisdom of Congress if they want to make adjustments in the budget. Ayun. Di sana ang nagreklamo ay ang Makabayan Black na. May nagreklamo na sa Makabayan Black kasi yan ang mga yan ang mga sinasabi ng sila ang pulis, sila ang may katotohanan. Ayan, ang Makabayan Black, number 1 reklamador yan. Ha? Basta mga ganyan, may mga transfer ng mga funds sa different department na walang approval ng Congress. Ngangaw-ngaw yan. Ikaw, ba't hindi ka ngumaw-ngaw? Tulad na sinasabi ko, hindi ka pumunta dun sa Congress at maglintaya ka dun. Di ba? Nakakaasar siya ngayon, pinalagan siya. Akala nyo tatahimik lang ngayon. Hindi na, sabi ko sa inyo. Pinapalagan na po lahat ng sasabihin o statement ng mga Duterte. Akala nila, pag nagsalita sila na ang may katotohanan. Akala nila sila ay Diyos? Hindi. Duterte lang kayo. But Pangandaman said that DepEd under Duterte received a huge increase in budget. Kita mo, ikaw pa pala may malaking budget. Totoo naman yun. Sa konstitusyon, dapat ang Department of Education ang pinakamalaking budget. In fact, from 711 billion in the National Expenditure Program, it became 715 billion in the GAA. What can I say is DepEd budget was quite a huge increase from its previous level in 2023. Tama naman. Grabe ka naman, tapos rereklamo ka pa na misaligned. Putangin na naman.
Aray ko po, no? Grabe kayo. Ewan ko po mga kababayan, no? Kaya pinapalagan sila. Hindi ko na po babasahin yung iba doon kasi mga congressman ay nagsalita. At least nagsalita po ang secretary ng DBM na si Secretary Amena Pangandaman. Pinalagan po siya. Oh, eto pa. Ha? May pumalag pa dyan. Si Representative Glona Labad, House Committee on Interparliamentary Relations and Diplomacy Chairperson sa sa Impact Leadership on Vice President Sara Duterte's finger pointing. Oh, mahilig kasi magturo eh. Kala niya siya lang ang may daliring nakaturo sa iba. Ayan, no? Tabi ko sa inyo, 3 sa kanya. Her tenure as Education Secretary did not effectively address the root causes of our educational challenges. These unresolved concerns undermined her credibility when she criticized the Marcos administration. Everyone in the House is working hard to address our nation's problems. It's time for us to end blame game and start leading by example and strive together in finding effective and efficient solutions not fault towards the attainment of a better and progressive nation. Correct. Kasi akala niya, masisira niya ang administrasyon sa pagbibigay ng mga puna. No? Self-serving eh. Akala niya siya lang ang magaling. Akala niya siya ang perfecto. Kaya sabi niya, I will lead the way on how to command. Eh wala kang nagawa. Kita mo, walang kumakampi sa'yo na majority ng HOR, gaga. You're living in a lalaland. Palibhasa is spoiled brat eh. No? Hindi pinalaking tama ng mga magulang, mga punyetang magulang yan. Oh, yan ang classic example ng leader na gusto ninyo. Entitled biatch, manunood lang ng Taylor Swift, makikipagpulong sa mga destabilization group, tapos pagbalik eh galit na galit, siya pa ang galit. Gago! Ikaw nga ang tumakas, tapos ikaw pa ang galit na galit. Oh, now punta tayo dito sa impeachment. Ha? Sabi dito sa headline ng Philstar, no surprise if BP Sara faces impeachment, sabi po ng lawmaker. Pero bakit po ganyan, no? Matagal na po ito, 2023 pa yan, may mga umuugong daw na impeachment, wala naman nangyayari. Oh, kasi itong si Roque na isang barker nila na talagang hindi na alam kung anong sasabihin. Diyan po sa Impact Leadership, kunin muna natin ito. Kasi sabi ni Roque, my crystal ball tells me that they have decided to move against BP Sara and may soon impeach her. They are in for the wrath of the people. Ang tagal na niyan eh. Nung sinabi nyong tanggalan siya ng CIF, i-impeach siya. Wala naman nangyari. Puro allegations, mga kababayan. O ngayon, anong sabi dito? Ha? Ano ang sabi dito ng nasa House of Representatives? Ang unang bumanat dyan, no? Si Representative Paulo Ortega ng La Union. O, binanatan niya. Ha? Kasi itong si Roque may crystal ball. Alba, nagmadaawring ka pa. Grabe ka naman. Kaya nga yung kahapon, yung sinasabi ko sa inyo na Congress TV ng mga young guns, yung si Patty Zamora ba yun, ang tagig? Ewan ko kung tatagasan niya, hindi ko makita eh. Panoorin nyo, sabi niya, ako po ay walang ayon sa aking crystal ball ba? talagang binabanatan nila si Roque. Itong si Roque, nag-i-insinuate magic 8 ball o whatever, no? Ano ang sabi ni Paulo Ortega? Ako kasi, 2 yung crystal balls ko. Anong balls yan? Pero parang wala naman po akong nakikita na ganun. Tinignan ko yung left, tinignan ko yung right. Parang wala naman po. Ang tanong, pantay ba yung crystal balls mo? We're sticking to the facts, of course. We're sticking to the issue in the House of Representatives. At wala naman pong ganyan na napag-uusapan. So baka medyo madumi yung crystal ball. Kailangan na linisin ng konti. Wala pong ilaw. Brown out po yung crystal ball ni Roque. Madilim. Ano pa ang sabi dito ni Representative Ortega? Basahin natin dito sa Philstar ha. We're sticking to the facts. We're sticking to the issues in the House of Representatives and nothing like that is being discussed.
Kasi nga mukhang tanga yan si Roque o ngayon. Ha? Baka yan. Kaya nga sabi nila no surprise if BP Sara faces impeachment. Sino bang pwedeng mag-file ng impeachment? O mamaya, ha? Sabi naman ni Representative Bungalon, ng Ako Bicol Party List, said that he echoed Ortega's statement but added that it will not come as a shock if certain quarters are seeking Duterte's impeachment to hold her accountable. Quote, "It will not be a surprise if somebody will file an impeachment case against the Vice President. It is not surprising, and we will not be shocked if there are other groups or individuals who want to hold our BP accountable through a filing of impeachment. But as of now, I have not heard anything about this in Congress or anywhere else." Saan nakuha ni Roque yun? Sa kanyang brown out, maduming crystal ball. Insinuation na naman, no? Di ba? So, sino ang pwedeng mag-file ng impeachment? Grupo or individual, tapos may take up lang, may magi sponsor na mambabatas. Si Congressman Adjong naman ng Lanao del Sur. Adjong said that rumors should not be used as the basis for spreading unverified information. Kaya nga si Roque, dapat mapagalitan ito Daldal ng daldal, puro kasinungalingan, walang verified facts yung sinasabi niya. Similar rumors of a plan to impeach Duterte were floated in November 2023 after the Vice President drew widespread flack for her request and use of confidential intelligence fund. House leaders were quick to deny the rumor and called it fake news. Kaya nga si Roque mahilig mag-fake news, mga kababayan. Ang sabi pa ni Roque, the former presidential spokesperson, si Roque, said he received the information from his classmates in the 17th Congress. Sino yung classmate mo sa 17th Congress? Active pa ba siya? Ba't hindi nyo pangalanan? 17th Congress pa yan. Nandun na tayo sa 19th Congress. Roque, ang tindi mo di ba? Grabe ito. Kaya kayo ang tambaluslos, di po ba? Nag-i-insinuate na naman siya, palibasa, wala na Bokya na yung kanyang BP. Wala na Talagang sila, wala po silang kakampi. Ang tanging paraan lang nila ay sasabihin nila, bangag-bangag ang Pangulo, pababain. Bangag ba yung nagtatrabaho ng husto para sa sambayan ng Pilipino? Bangag ba yun na ang tanging hangarin ay mag-unite tayo at mga Pilipino naman ang makinabang, hindi lang kayo? Sinasabi niyong bangag ang Pangulo para kayo ang pumalit at pagtakpan lahat, i-whitewash yung mga kagaguhan ng amo mong Quiboloy at Duterte at ng China? Ganon? Ba't nasama ang China? Sa West Philippines yung Pugo. Di ba? Si Duterte, EGK, Pugo, ICC. Ikaw, Roque, Pugo. Di ba? Halatang-halata naman. Nasama ka na nga sa investigasyon ng PAO, kasama pa misis mo. Di ba? Sa kakitang-kitan, laki pala ng donasyon mo kay Sara Duterte, kay Tamilmil, 36 million pesos. Baka hindi mo pa nare-recuperate yun. Di pa nababawi. Di ba? May gago kayo kaso, wala po kayong kakampi sa HOR. Sino lang kakampi mo? Yung kapatid ni Tamilmil, na lagi palang wala. Nahuli siya, mga kababayan. Di ba? Sino pa? Yung Duterte Youth. Si Alvarez, sino pa? Wala na. Wala nga kayong mayorya. Pati yung sinasabi mong, ano yung sabi niya dito? They are in for the wrath of the people. Sinong people nyo? Yung 16%? Wala nga Di ba yung people nyo nagrally sa EDSA? Ilan lang sila? 20? 22? 25? Ano pa? Yung una noon, prior to that, yung isang nahatulan ng perjury. Ng San Fernando Court. Si Morales. Doon nagrally sa EDSA. Sino kasama niya? Yung si Pangit Mau. Di ba? Ilan lang kayo? Wala nga kayong 30. Tapos sasabihin mo, they are in for the wrath of the people. Wow naman. Sige, gawin nyo na kasi. Gawin nyo na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Puro lang kayo daldal Action! Di ba? Action!
Kinakailangan. Roque, oh, ngayon po, balita ko, may magpapile po ng, ano dyan eh. Ano yun? Rinig ko na may nagpapile na po ng disbarment dito sa Talakitok na ito. No? Hindi ka nga makaporma kay Representative Luis Tro eh. Nagsumbong ka nga sa tatay mo eh. Yung tatay mong ulyanin. Si Pentaning. Nagsumbong mga kababayan. Nakakahiya. Hindi mo pala kaya si Representative Luis Tro eh. No? Tameme ka nga dun sa hearing sa Pogo eh. Di ba? Wow! Oh, magsalita muna kayo sa West Philippine Sea. Magsalita kayo sa Pogo. Nagsumbong kay Duterte. Sinumbong niya si Representative Luis Tro. Ano sagot ni Duterte? Bright ba yan? Tinatanong yung tungkol sa e-gaming, ang sagot weteng. Bakit? Sa weteng ba merong na-torture? Merong bang weteng hub? Yung sinasabi ko sa LS ko kanina? Oh, merong bang bentahan ng laman sa weteng? Ako po saksi ako. Nung kabataan ko, nagpapaweteng parents ko Sabi ko nga, di ba, yung mother ko, ilang beses nahuli yan, dinala sa San Fernando. Kasama nung tito ko kasi, I think, 2 bola kasi yung sa amin noon Isang tanghali, isang gabi. Sa gabi, pumupunta nanay ko, kasama niya yung kapatid niya, na lalaki yung tito ko. Oh, nabukasan, wala yung nahanap ng tatay ko, yung nanay ko. Punta ng palengke kasi tricycle driver tatay ko. Nabalita, na-raid yung wedding kagabi. Ayun, sabi ng tatay ko, patay, nandun. Inabisuhan lang kami, wala pa nanay nyo, mga tanghali pa darating yung nahuli. Di ba? O ako, pupunta ako doon sa bolahan ng wedding, alam ko po yun. Wala man ako nakita doon na, nagiinuman. Wala nga bahay lang. Duterte, gago. Ang layo ng sagot mo. Di ba? Para lang ma-justify niya na tama yung desisyon niya sa Pogo. Langya kayo. Kaya halatang halata kayo Birds of the same feather talaga yung kanila kay Boloy. Mga kriminal. Okay, kayo po. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.